Magandang araw po sa ating lahat. Sama-sama nating pakinggan ang Ebanghelyo ngayong araw. Naway magbigay ito ng liwanag at pag-asa sa ating buhay. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, si Jesus ay nagtungo sa sariling bayan kasama ang kanyang mga alagad. Pagdating ng araw ng pamamahinga, nagturo siya sa sinagoga. Nagtaka ang maraming nakarinig sa kanya at nagtanong, saan niya nakuha ang lahat ng iyan? Anong karunungan itong ipinagkaloob sa kanya? Paano siya nakakagawa ng mga kababalaghan? Hindi ba ito ang karpinterong anak ni Maria at kapatid ni na Santiago at Jose, Judas at Simon? Dito nakatira ang kanyang mga kapatid na babae, hindi ba? At siya'y ayaw nilang kilanlin, kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, ang propeta'y iginagalang ng lahat, liban lamang ng kanyang mga kababayan, mga kamag-anak at mga kasambahay. Hindi siya nakagawa ng anumang kababalaghan doon, maliban sa pagpapatong ng kanyang kamay sa ilang may sakit upang pagalingin ang mga ito. Nagtaka siya sapagkat hindi sila sumampalataya at nilibot ni Jesus ang mga nayon sa paligid upang magturo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Mapagpalang araw ng Miyerkules po sa ating lahat. Sa ating Ebanghelyo, bumalik si Jesus sa kanyang bayan. Doon, nagturo siya sa sinagoga, ngunit sa halip na maniwala, maraming tao ang nag-alinlangan. Kilala nila siya bilang anak ng karpintero, kaya't nahirapan silang tanggapin na siya ang isinugo ng Diyos. Dahil sa kanilang kakulangan ng pananampalataya, kakaunti lamang ang nagawa ng himala ni Jesus doon. Ipinapakita ng tagpong ito ang isang masakit na katotohanan. Minsan, ang sobrang pagiging pamilyar natin sa Diyos ang naging dahilan upang hindi na natin siya pakinggan. Sanay na tayo sa kanyang salita, sa misa, sa panalangin, kaya nawawala ang paghanga at tiwala. Tulad ng mga taga-Nazaret, maaari ring nating maliitin ang kilos ng Diyos dahil hindi ito umaayon sa ating inaasahan. Ngunit ang himala ay hindi lamang bunga ng kapangyarihan ng Diyos, ito'y bunga rin ng bukas na puso. Kapag sarado ang ating isip at puso, tayo mismo ang humahadlang sa biyayang nais ibuhos ng Panginoon. Ang tanong sa atin ngayon, may pananampalataya pa ba tayong tunay o nasanay na lamang tayo sa relihiyon? Manalangin tayo. Panginoong Jesus, patawarin mo po kami kung minsan ay nagiging manhid na ang aming puso. Kung minsan, kilala ka namin sa pangalan, ngunit hindi ka namin lubos na pinapaniwalaan. Tulungan mo kaming makita ka, hindi lamang bilang bahagi ng aming nakasanayan, kundi bilang buhay na Diyos na patuloy na kumikilos sa aming buhay. Bigyan mo kami ng pusong mapagpakumbaba at pananampalatayang buo upang tanggapin ka, kahit hindi ayon sa aming inaasahan ang iyong paraan. Buksan mo ang aming mga mata sa iyong mga gawa at ang aming mga puso sa iyong kalooban. Naway huwag naming limitahan ang iyong kapangyarihan dahil lamang sa aming mga pagdududa. Ito po ang aming panalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Naway ang salita ng Diyos ay manatili sa ating puso at magbigay liwanag sa bawat hakbang ng ating buhay. Pagpalain tayo ng Diyos sa ating paglalakbay ng pananampalataya at naway palaging magningning ang kanyang presensya sa ating puso. Kung na-bless po kayo ng pagninilay na ito, inaanyayahan ko kayong mag-subscribe, i-like at i-share upang mas marami pang maabot ang salita ng Panginoon.